Dear Lady Love TV. Poor wife of a womanizer. Tunghay na po natin ang ikawalong bahagi. O ba ako para kunin ko yung bibigay ko? Hinahanap ko sa living room. Damn, ang malas. Nakalimutan ko pa sa kotse. Pwisit. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa ko nang tumunog ito. Oh, bungad ko na sagutin ko yung tawag. Kailangan ito? Oo. Oo ka dyan. Hoy, Olap, huwag mo nga ako maganyan-ganyan. Sara mo niya sa kabilang linya. Shit, ang sakit sa tenga. Tumatawag ka ba para dyan? I sarcastically asked her. Huwag mo akong tinataasan ng boses. Kung nasa tabi lang kita, kinutusan na kita, kahit na malaki pa sa akin. Tumawag ako para sabihin na pinadala ko na dyan ang hinihingi mo. Happy? Mahaba niyang litanya na ikinangisi ko. Good. Nangaasar kong tugon sa kanya. Good ka dyan. Gusto mong i-good ko yung mukha mo sa simento? At saka nga pala may bayad yon. Huwag kang won't thank me. She sarcastically said. I don't say thank you if not free. Sigaw niya sa kabilang linya kaya inilayo ko sa tenga ko. Oo na, thanks. Ani ko at umirap ako. Binabaan ko na siya ng phone. Pagbukas ko ng kondo ko nakita ko ang isang lalaki na may daladalang paper bags. Master, ito po yung pinapabigay ni Miss Ren. Inabot niya sa akin yung may dala. Kinuha ko naman ito dahil sa sobrang dami. Hindi niya mabitbit ng maayos. Come with me. Utos ko. Tauhan ko. Siya ang nautusan ni Rhea. Sa sasakyan ko na lang to ilalagay. Sumakay ako ng elevator kasama ang lalaki na may daladala ng hinihingi ko kay Rhea. Pababa kami sa ground floor. Wala kaming imika ng lalaking kasama ko habang makarating kami sa ground floor at sa tapat na kami ng Lamborghini ko nilagay ko sa back compartment yung mga dala ko at nilagay na rin ng kasama ko. Thanks, ani ko at isinara ko ang back compartment. Walang anuman master, enjoy your weekend sir. Masaya niya sambit sa akin at tinanguan ko na lang siya at umalis na. Kinuha ko ang paper bag na ibibigay ko sa kanya. I hope she like it. Almost all the girls wanted a gift like this. It's Ray's suggestion so I take. Kapag hindi talaga ito gumana, makakatikim sa akin si Ray. Sasama sila ni Rex. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nagawa magregalo sa babae o magbigay ng kung anumang bagay sa kahit na sino. All of the time, ang babae ang nagbibigay sa akin. Silang naniligaw sa akin. Ganyan talaga akong gwapo. Well, I don't care about what they have to give me. It's just like a trash. I hope it's effective. It's my pleasure if she would like it. Habang paakit ako, kinuha ko ang phone at tumawag sa Jollibee. Magpapadeliver na lang ako for lunch of the two of us. Pagbukas ko ng kwarto, nakahiga pa rin siya sa kama. Lumapit ako sa kanya at naupo sa harap niya. Tatawagin ko sana siya pero narinig ko ang mahina niyang hilik. I won't disturb her. Kailangan niya ng pahinga. Magbabiyahe mamaya. I kiss her forehead and I leave the paper bag beside her. Inayos ko muna yung kumot niya bago lumabas at naghihintay sa living room ng delivery boy. Sana naman, hindi na siya galit sa inasta ko kanina. Kasi naman alone time namin ng weekend na ito tapos pumayag siya na sumama ang mga bugok na yon. Kahit kantahan ko siya araw-araw basta kaming dalawa lang. Nagising ako na maramdaman kong kumukulo yung tummy ko. Nagugutom na ako. Iminulat ko yung mata ko at nilibot ang paningin ko sa buong kwarto. Hinahanap ko si Ram pero wala ako nakitang Ram. Nasaan kaya siya? Bumangon ako. Napalingon ako sa tabihan ko nang may masandalan ako. It's a paper bag. Ano to? Napapantastikuhan kong tanong sa sarili ko at kinuha ko at binuksan ko yung paper bag na nasa tabi ko. Teddy bear? Nanlaki ang mata ko na makita ko ang laman. Nilabas ko sa paper bag ang isang teddy bear na kulay blue na may pink sa edges ng ear, foot, and hands. Ang cute. Tapos, ang lambot-lambot. Ang sarap piyakap-yakapin. Ang cute. Nagigigil ka na naman. Masaya kong sambit. Rito sa Teddy. Paano nagkaroon ng Teddy rito? Cause the man who buy is handsome. Sumagot ang Teddy. Kaagad akong napatingin sa pinanggalingan ng boses. I saw him standing in the doorway. Ikaw ang bumili? Mahina akong tanong sa kanya. Pumasok naman siya sa kwarto at isinara ang pinto. Yup. He answered and he walked towards me and sit in the edges of the bed while leaning his back on the headboard. You like it? He asked while putting his hand around my waist at sinundan ko naman iyon ng tingin.
Nabalik ang tingin ko sa kanya nang halikan niya ako sa balikat. Yes, thank you. I answer and I lean my back on his chest. I play the cute teddy. So cute. Just thank you? Where's my kiss? I look back to see his reaction and pouted. So demanding, kiss addicted. I smile and I kiss his cheek, reward niya sa dahil sa cute na teddy bear na binigay niya sa akin. You're not mad anymore? He asked seriously. Hindi nga siya kumanta, may binigay naman siya sa akin na sobrang cute. This is the first time I receive a gift from a man, except sa gifts ni Dad sa akin. Nope, I answer and I hug the teddy bear so tight. Teddy bear lang palang katapat mo, bulong niya. Kung makabulong akala mo naman ang layo sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod. Nakayakap rin ako sa teddy bear. Nawalan kami ng imik pero na magkayakap pa rin kami. Ano kayang ipapangalan ko dito? Dapat related sa name niya. Cutie. What if... Rama. I am pangit, ang matanda. Zeki. I am baduy, hindi bagay. Cloudy. Sounds so good. Okay. Cloudy ang name niya. Unique. You're so cute, Cloudy. I whisper and I hug my Cloudy bear so tight. Cloudy. Nagulat ako na marinig ko ang pasigaw niyang tanong, tapos nakatapat sa tenga ko. Makasigaw parang ang layo ko naman. Oo, Cloudy. Cloudy ay papangalan ko dito sa bigay mong teddy. She's a baby Cloudy bear. Nakangiti kong ani at nilaro ang braso ni Cloudy at kinaway-kaway ko pa yung left hand niya kay Ram. Hello, sambit ko na malabibi ang boses. Kunwari ako si baby Cloudy, talking to her daddy. Bakit naman Cloudy? Ano yun? Umuulan? He smirked. Aba, nang-aasar ba siya? Hindi. Kinuha ko lang yung third name mo. Tsaka sa iba naman, ang spell ng Cloudy sa Cloudy. Tsaka dapat related sa'yo kasi ikaw yung nagbigay. Cute nga eh. Sagot ko naman sa kanya. Ang pangit naman. Reklamo niya. Nakakainis. Bakit? Ano bang gusto niya ipangalan rito? Vina? Ew. Kung ayaw mo, edi wag. Pangalan na lang ni Levi. Levi? Wow, mas maganda. Nagulat ako nang iyon ang lumabas sa bibig ko. Bakit Levi? The fact, I don't wanna hear that fucking name. Ako ang nagbigay niyan tapos yung gunggong na yun ang papangalan mo. Ayos ka ah. His voice sounds irritated. Pikon, galit ka na niyan? Pumayag ka na kasi Cloudy. Tumagilid ako paharap sa kanya at niyakap siya. Ipinatong ko sa tummy niya si Cloudy. Please, I added in puppy eyes. Fine, Cloudy it is. He surrendered. I smiled when he agreed. He hugged me back and kissed me on my forehead. Tahimik lang kami habang magkayakap. Nang biglang mapansin niya yung tummy ko. Gutom na pala ako. I'm hungry, Ram. I broke the silence. He chuckled. Maybe he heard my guard and my tummy are fighting. Yan kasi tinutulugan mo ko. Yan, tuloy, gutom ka. Maligo ka muna bago ka kumain. Mag-ayos ka rin, aalis tayo. He said and he let me go. Maligo? Anong susuotin ko? Damit niya ulit? Teka, wala pa akong damit. Dumaan tayo sa bahay. I said, wala pa nga akong gamit. Aalis na kaagad. Wala akong gamit dito. Kukuha ko ng damit sa baba. Oh, no need. He said that make me look at him. He pointed the center table using his pointed finger. That paper bag have your things inside. Wear it, and my lady. It's yours. He added and faced me. I wait. I wait you downstairs. I prepare your foods. Hurry up. Exact 2:40 p.m. you must be ready. Kapag natagalan ka, papasukin kita sa loob ng banyo. He said while grinning. Nanakot ka talaga. I said and rolled my eyes. Humarap siya sa akin at ngumiti. Natatakot ka na naman? He questioned me back and kissed me on my cheek. Hurry up, he said before he left the room. Lumabas na siya ng room. Ako naman, hinalikan ko yung Cloudy ko. Bago tumayo at nagtungo sa CR. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagmumuni-muni sa loob ng banyo, lumabas na ako. Mamibihis lang ako. Kinuha ko yung paper bag. Undergarment? Long sleeve and jeans? Siya ba ang bumili nito? Nakakahiya. Talagang alam niya yung size ko. Grabe. God, namumula na naman ako nito. Pumasok ako sa CR at nagbihis. Mahirap na, baka pumasok pa yung lokong yon. Maabutan pa ako. I brushed my hair and I put blush on lipstick. Para hindi ako magmukhang bangkay. Nilugay ko yung buhok ko, basa pa kasi. And then bumaba na ako. Nakita ko siyang nakaupo sa couch at naglalaro. Yung phone niya pa-horizontal tapos ang lakas ng sound. Para nagbabarilan o nag-iespadahan.
Tapos may babae nagsasalita. Savage. Yan yung naririnig ko at may the enemy has been slain. Ang ingay. Ram, kuha ko ng atensyon niya. Oh, sagot niya at hindi naman lang ako tiningnan. Nagugutom na ako. Anong kakainin natin? Sabi ko sa kanya. Akala ko maghahanda siya ng pagkain, bakit naglalaro siya dyan? Eat well, ani yan ang hindi nakatingin sa akin. Kumunot naman yung noo ko. Eat well, anong kakainin ko? Naglakad ako papunta sa dining. Nakahanda na ang food. Jollibee. Lalo ako nagutom. Naupo na ako at kumuha ng foods. Bahala siya. Ayaw niya akong sabayan. Basta ako, nagugutom na. Habang sa kalagitnaan ng pagkain, tumunog yung phone. Message alert. Kaya tiningnan ko. Ay, si baby pala. Baby, nasaan na kayo? Naghihintay na kami sa lobby. Hurry up. Sarah. They are waiting for us. He said coldly. Kita mo ito, kanina lang sweet-sweet tapos ngayon ang cold-cold. Mauna ka na, aayusin ko lang tong pinagkainan ko. Sabi ko at niligpit yung natirang pagkain at nilagay ko sa hugasan yung pinagkainan ko. Hayaan mo na yan dyan. Pupunta dito yung tagalinis ko. Tara na. Nagmamadali niyang sabi sa akin. Excited much? Nakatayo siya sa may pinto. He looks so handsome in his simple suit. Long sleeves, black and black jeans. Bakit ang hilig niya sa black? Kinuha ko sa table yung shoulder bag ko. Nang lumabas na kami at sumakay sa elevator, walang imikan. Tiningnan ko siya. Seryoso siya nakatingin sa pinto. Iniwan ko kung bakit nagkakaganito siya. Nasa lobby na kami at natatanaw ko na sina Andy na parang inip na katabi niya si Ray. May kausap na 4 na babae sila Red. Finally, bumaba na rin kayo. Anito, baby, ang tagal nyo, nangangalin na ako rito oh. Sabi ni Andy at kumapit sa braso ko. Ikaw lang ba? Tara na nga, nagmamaktol si Ray. Biglang naiba yung mood ko na makilala ko yung 4 na babae. Si Vina at ang 3 niyang kaibigan. Ayos ka lang, baby? She worriedly asked and I just smiled on her. Oo naman, I said and I smiled for assurances. She hugged me and I hugged her back. Nag-uusap pa sila na Ram kaya hindi pa kami sumasakay. Sine-check-in pa yung mga gamit na dala. Ewan ko nga kung meron ako dito. Tara. Ayos na. Rinig ko na sabi ni Ray. Nakasakay na siya sa passenger seat ng van. Oo guys, let's go. Yaya naman ni Ren sa akin. Sakay na. Ani Ray nang buksan ang backseat ng van. I'm excited. Matinis na sabi ni Athena, kaibigan ni Vina. Tapos ang suot niya grabe. Sobrang ikli. Unti na lang kita na ang lahat. Kumapit siya sa braso ni Ray. Let's go? Napatingin ako at tumabi sa akin. It's Ram. Kaming dalawa na lang ang naririto sa labas eh. Yes, I answered and smiled to him. Papasok na ako sa loob. Si Vina ang tumambad sa akin at inirapan niya ako. Napayuko na lang ako at dumiretso sa tabi ni Ram. So ganito ang posisyon namin sa loob ng sasakyan. May driver. Yes, meron bali 12 kami rito. So si Manong driver katabi niya si Ray. Sa next row si Kat, Rex, Rene, Shin, another woman naman, Andy, Rev, Vina, and the last is kaming dalawa ni Ram. Ang cold ng atmosphere namin ni Ram. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko rin naman siya kinakausap. Guys, ang tahimik nyo. Pababasag ni Ray ng katahimikan. Hayaan mo na sila, honey. Ani Shen at yumakap kay Ray. May dala ba kayong Nutella? Biglang tanong ni Andy. Wala. Bakit? May gusto ka bang gawin kasama ako? Lumingon si Rex sa likod para tingnan si Andy ng nakakaasar. May nilalanggam na rito at may isa namang ubod ng dumi ang ulo. Asar na sabi ni Andy. Ingit ka lang. Ray, yakapin mo nga yan. Red at natatawa pang Aniya at inakbayan si Shen. Aray, ano ka ba naman, Ray? Napahawak si Red sa ulo niya at pinatukan ito. Ayos ka lang, honey? Tanong ni Shen at hinaplos ang ulo nito. Sakit. Reklamo ni Red na mukha namang na-OA na. Ikikis na lang kita para mawala yung sakit. Okay ba, honey? Sabi ni Shen at tumango si Red. Hinalikan nga ni Shen si Red kung saan siya pinatukan. Shut the fuck up. Irritated na sabi nito. Ang KG mo talaga, sabi naman ni Rex. Ram, dito ka sa tabi ko, kasya ka pa naman, sabi ni Vina na nagpapakyut. Grabe naman, nandito ako harap-harapan talaga. Sige na please, para may sandalan ako, nangangalay na ako eh. Hinila niya si Ren sa kamay. Masigip na dyan, sabi ni Ram. Napayuko na lang ako. Umusog ako ng konti palapit sa bintana para magkaroon ng space between us.
Hindi rin ako tumitingin sa kanya, sa bintana lang ako nakatingin. Sarah, tatabihan ko na lang si Ram ha. Naalam ni Vina sa akin. Hindi pa nga ako sumasagot pero nakalipat na siya. Kahit gusto kong tumanggi pero wala naman ako magagawa. Kaya sumang-ayon na lang ako. Okay, ani ko at pilit nang umiti sa kanila. Bago tumingin muli sa bintana. Nanlaki ang mata nila na bumaling sa akin. Tsurang hindi makapaniwala dahil sa sinabi ko. Si baby may pabakit mo, pinayagan look. I smiled and umiwas ang tingin sa kanila. Bakit ganito? Bakit nasasaktan ako? Bakit ako naiinggit? Magkatabi lang naman sila at nakasandal si Vina sa balikat ni Ram habang nagtatawanan sila at nagbubulungan sila. I'm out of place here. May nagsiselos? Napatingin ako kay Red na nakatingin sa akin. Ako bang pinaparinggan nito? Tinignan ko siya ng anong sinasabi mo, Luke. Masakit, di ba? Sarah, ngumuso pa siya sa tabi ko, dahilan para mapatingin ako sa dalawa na nakatingin na rin sa akin. I smile and iniwas ko yung tingin ko. Pinagsasasabi mo dyan. Inosente kong tanong at inirapan ko siya. Dinay pa, pang-asar niya. Pero hindi ko na siya sinagot. Ayaw ko nang humaba pang usapan. Ang iba naman kasi dyan masyadong maharot. Ang landi, bigla sigaw ni Andy. Naku, umaandar na naman ang pagiging madaldal nito. Napalingon kami sa kanya. Ewan ko lang kung sino tinutukoy niya, si Ram o si Red, si Athena o si Vina. Masyado kayong mainit guys, relax, sabi ni Rex at nang-aasar pa talaga. Vina, usog ka rito, rinig kong sabi ni Ram. Ha, bakit? Sagot naman ni Vina sa pakit na boses. Basta usog ka rito, malambing na sabi ni Ram. Di kayo na, napairap ako sa hangin, itulog na lang to. Sana di na lang ako pumayag na sumama. Wait, para kanino nga tong weekend na to? Sa pagkakaalam ko sa aming dalawa. Pero bakit nasa iba siya? May magagawa ba ako? Baby, ayos ka lang? Ani Andy at tumingin sa akin ng seryoso. I'm comfortable here, baby. Nanlaki ang mata ko nang sumagot sa kanya. Si Red, dahilan para mag-ingayan sa loob ng van. May something sa inyo. Ay, kunyari ay kilig na wika ni Ray. Pero nanilisik ang mga mata. Something sa'yo dyan. And for your information, hindi yung pangit na yan ang tinatanong ko. Inis na sabi ni Andy. Sinong pangit? Ang gwapo ko naman para tawagin mong pangit. Di ba honey? Sweet na sabi ni Red kay Shin. Oo, gwapo mo. Cute ka pa. Shin at pinisil itong ilong nito. Ay, tilian naman sina Red, Ray, Rex at sila Athena. Pinakinggan ko lang sila. Hindi ako nakikisali kasi parang ang sama ng pakiramdam ko. Napangiti na lang ako sa ginagawa nila. When suddenly I feel his hands on my waist. I'm shocked, that's why I immediately look at my side. It's Ram. Nasa tabi ko na siya. Wait, kailan pa ito napunta rito? At si Vina nasa dulo na. Ram? I called his name irritatedly. Inaalis ko yung kamay niya sa waist ko nang tinignan niya ako. What's wrong? He whispered for sure. Ako lang yung nakarinig sa sobrang hina niyon at husky. Nilalapit niya yung mukha niya sa mukha ko, kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Bibitawan mo nga ako. Reklamo ko at napatingin kay Vina at inirapan niya naman ako at ang sama ng tingin niya sa akin. Pati ba naman sa kanya may nagawa akong mali? Napapansin niya siguro na inis ako at malamig sa kanya kaya binitawan niya ako at humarap ako sa bintana. Tinitingnan ko yung mga nadadaanan namin. Ang ganda rin, nakaka-enjoy. Nag-vibrate yung phone ko kaya kinuha ko. Nakatingin sa akin si Ram. God, magkatabi lang kami, may pa-text-text pang nalalaman. Hey, talk to me, what's wrong? Pagkabasa ko noon, pinatay ko yung phone ko. Magtatanong ka pa. Wow lang ha. Baby, patabi ako ha. Maganda kasi yung may nadadaanan natin. Ani ko. Totoo naman, maganda ang nakikita ko sa labas. Pero gusto ko lang makalayo kay Ram. Lumipat na ako sa tabi niya at tumanaw sa bintana like what I've been doing earlier. Siguro po matulog muna kayo. Gigisingin ko na lang kayo kapag nakarating na tayo sa destinasyon natin. Sabi ni Kuya Driver. Buti pa nga po, bigla kong sabi. Nanlaki ang mata nila na nakatitig sa akin at gulat na gulat. Bakit lumipat ka? They said in unison. Nagkibit balikat lang ako. Sinundan ko ng tingin nila sa likod ko. Mas mabuti palang lumipat ako rito sa unahan. Hindi ko makikita ang kasbitan nila at kung paano sila maglambingan. Matagal ang biyahe. Napansin ko na tahimik sila. Siguro tulog na. Matutulog na ako. Siguro bumalik na lang kaya ako. Total out of place naman ako sa kanila. Hindi rin ako ganon
sa asawa ko. Yes, I didn't sweet to him. Instead me. Maybe that's why she's finding someone. Ano nga ba ang kakaibang mangyayaring ito sa kanilang out of town? Tuluyan nga kayang magkalabuan ng dalawa at magsakitan lamang sa oras ng kanilang bakasyon? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.